ang mga resibong nakalat ngayong hapon. Huli sa kamera, sinusuntok, sinasabunutan at sinisigawan ng isang lalaki ang kaawa-awang babae. Ang rason, hindi pinaghanda ng babae ng pagkain ng kanyang kinakasama. Pinagtulungan hanggang mapatay ang isang magsasaka sa Leyte ng kapwa niya magsasaka noong 1999. Naging laman daw ito ng balita noon. Isang lalaki ang namatay ng tagain ng mga kapwa magsasaka. Pero 25 taon na ang lumipas, hindi pa naaaresto ang suspect. Irresibo na yan! Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang Bagong Ninyong Sandigan, hindi palalampasin ang mga tingwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. May kasabihang happy wife, happy life. Pero ba't kaya ang isang babae sa Pampanga pinagsusuntok ng kinakasama nang wala raw siyang maihain na pagkain sa partner na lasing? Hoy, kuya! Kung hindi ka willing to wait, huwag ka pong mananakit! Nabidyohan ng kamag-anak ng lalaki sa video na tinawag naming si Eddie ang isang masaklap na pangyayari. Habang nasa papag, makikita kung paano hinakablot ng kaliwang kamay ni Eddie ang buhok ng kinakasama niyang tinawag namin sa pangalang Karen. Habang pinagsasapak naman niya ito sa ulo gamit ang kanang kamay, saksi mismo ang kanilang mga anak sa kaguluhan. Ang isa pang bata, tila sinubukan pang lumapit para awatin ang kanyang tatay habang walang tigil na umiiyak. Sa dulo ng cellphone video, nakatikim din ang kaanak ni Eddie nang mahuli siyang nagbi-video. Ano sinto? Sige! Video ka! Video! Personal kung nakapanayam si Karen. Ayon sa kanya, alas 2 ng madaling araw ng March 16, 2024, nang umuwi mula sa isang party si Eddie, ginising raw siya ng kinakasama para manghingi ng pagkain. Pero nang walang maihain, mga suntok at mura na ang inabot niya kay Eddie. Ano ho ang nangyari? Bakit ho kayo napagbuhatan ng kamay? Umuwi po siya ng gabi. Aha. Tsaka gusto po niyang magpaano ng pagkain. Magpahanda. Apo. Okay. Tulog na po ako nun. Nakapagsalita ka ng hindi maganda, ika mo. Apo. Parang ganyan wala kang kwet ng lalaki, ganyan po. Minsan po pag lasing lang po siya, naghahanap po ng away, ganun po. Sino ho ang inaaway niya? Sino hinahamon niya ng gulo? Kadalasan po, minsan kapitbahay, ganun po. Susunod, sinamahan ng resibo ang daki na si Aling Gloria. Pakay niya, makaharap ang pamangkin at si Eddie na gumulpi sa kanya. Eh kahit na kung ikaw yung lasing, huwag kang gumawa sa... Magbakasyon mo na siya sa Mindanao. Kahit yung tita mo, pumayag din. Abangan mamaya. Pinagtulungan hanggang mapatay ang isang magsasaka sa Leyte ng kapwa niya magsasaka noong 1999. Pero 25 taon na ang lumipas, hindi pa naaaresto ang suspect. Ikaw si Alan Lakawa. Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang video po na ito ay kuha mismo sa silid-tulugan ng mag-asawa. Ang kumukuha ng video, kaanak po mismo ng lalaking inirereklamo. Kung inyo makikita, makailang beses na pinakawalan ng lalaki ang kanyang kamao na tumama po mismo sa ulo ng biktima. Nangyayari po ang lahat ng ito sa harapan mismo ng kanilang mga anak. Kinaumagahan, pinadala ni Karen ang video sa isang kamag-anak sa probinsya para magsumbong. Nang i-post ng kaanak ni Karen ang video sa social media, napanood ito ng kanilang tiyakin na itatago namin sa pangalang Gloria. Ako talagang nanggigigil ako. Talagang gustong-gusto ko ng rumiscue. Kaso lang, gabi na. Sa pag-asang madampot agad si Eddie, tumawag sa Magalang Municipal Police Station ang kapatid ni Karen. Tumawag po sa amin regarding po na yung kapatid po niya ay sinasakdan daw po ng live-in partner niya po. Tinawagan po namin yung police doon sa area po na yon
para po i-verify kung ano pong nangyayari po talaga. Para mas malinawan sa nangyari, nakipag-ugnayan ng mga pulis sa barangay kung saan nila inimbitahan sina Eddie, Karen at kanilang mga anak. After po nun, nakipag-coordinate po sila sa barangay po at naisama naman po nila yung suspect dun sa kwento po ng victim po. Meron po silang madalasan na hindi pagkakasunduan po. Wala na po siyang balak i-pursue po yung criminal case against po dun sa live-in partner po niya. Ano po ang nag-udyok sa inyo para ho iatras na lang yung demanda? Para lang po sa mga anak namin. Para sa akin, okay na po yun. Eh paano ka? Pinagbuhatan ka ng kamay. Naano ko naman po sa kanya na nagbago naman po siya. Kahit na ayaw magsampa ng kaso ni Karen, pinapunta pa rin siya ng mga pulis at ng barangay sa police station para formal na magpa-blatter at isalaysay ang nangyaring panggugulpi sa kanya ni Eddie. Pagkakuha po ng mga details kung saan pong mga parte ng katawan po siya nasaktan, pinapa-assist po namin papunta po sa hospital. Meron po siyang evident na physical abuse po talaga. Nagkaroon din sila ng kasunduan sa barangay na sa oras na maulit ang pananakit ni Eddie, kusa na raw aalis si Karen sa kanilang takanan kasama ang kanilang mga anak. Nagkasulatan po doon na hindi na po niya uulitin yun. Ginawa niya. Dito na umalma ang kanyang tiyahin na si Aling Gloria. Dahil namayapa na ang ina ni Karen at nasa Mindanao naman ang kanyang ama, si Aling Gloria na ang pinakamalapit na kaanak ni Karen sa Pampanga. Kaya naman hindi raw siya nagdalawang isip na manghimasok at protektahan ang pamangkin. Sabi ng mga kapatid, sunod-sunuran siya sa asawa niya. Kung bubugbugin siya. April 12, sinamahan ng resibo si Aling Gloria para dumulog sa barangay San Isidro, Magalang, Pampanga. Pakay niya, makaharap ang pamangkin at si Eddie na gumulpi sa kanya at subukang kumbinsihin si Karen na sumama na sa kanya pa Mindanao. Ilang saglit pa, dumating na ang dalawa. Hindi napigilan ni Aling Gloria na maawa sa kalagayan ng pamangkin. Naawa ako kasi payat na payat. Nung nakita ko yung lalaki, Diyos ko po, parang gusto ko nang bugbugin. Maya-maya pa, nagsimula na ang pag-uusap ni Aling Gloria at nina Eddie at Karen. Tanong ko lang, bakit mo naman nagawa sa pamangkin ko? Susunod, pinagtulungan hanggang mapatay ang isang magsasaka sa Leyte ng kapwa niya magsasaka noong 1999. Ano nga ba ang dahilan sa nangyaring pagpasta sa magsasakang si Mario? Resibo, walang lusot ang may atraso. Resibo, walang lusot ang may atraso. Isang babae na itinago namin sa pangalang Karen ang binugbog at ginulpi ng kanyang kinakasama na si Eddie nang hindi niya raw ito mahainan ng pagkain. Dito na umalma ang kanyang tiyahin na si Aling Gloria. Pakay niya, makaharap ang pamangkin at si Eddie na gumulpi sa kanya. Bakit mo naman nagawa sa pamangkin ko? Depensa ni Eddie, nakainom lang daw siya noong gabi na iyon kaya niya nagawang saktan si Karen. Eh kahit na kung ikaw yung lasing, huwag kang gumawa sa babae ng ganon. Kaya pinagpanagutan ko namin lahat. Eh, sabi ko sa'yo, Kaya nagpirmahan na kami, okay na lahat. Okay na. Ayaw ko nang okay na nga, pero pagdating ng pag nalasing ka na naman, uulitin mo na ulit. Si Aling Gloria, hindi binibili ang mga sinasabi ni Eddie. Kaya naman sinimula na niya ang pangungumbinsi sa pamangkin na si Karen na sumama na sa kanya. Mas maganda yung kuya, mas maganda yung kuya, magbakasyon muna siya sa Hindi na Mindanao. pwede, ma'am. May mga anak niya kasi, ma'am. Nandito yung mga anak niya. Eh di doon, kasi lang naman doon mag-aral ah. Hindi nga pwede. Anong hindi Hindi pwede? nga pwede. Okay kami. Okay kami. Wala kaming... Siya pa rin may karapatan. Ano kayo, Anak niya decision yun. mo? Ano Bakasyon muna siya sa Mindanao. Kahit yung tita mo, pumayag Nagbabago din. kami dyan. Hindi nga pwede. Nag-usap na kami maayos mo sa bahay. Eddie, pagsalitain mo naman si Karen. Eh, uuwi daw siya eh. Hindi nga Bakasyon lang. pwede. Bakasyon lang siya. Tatanungin mo yung mga anak mo. Babalik naman ako Ay, hindi pwede. Babalik naman eh. Sinisira mo na yung pamilya natin. Babalik. Nang hindi magtagumpay si Aling Gloria sa nais mangyari na pagkupkop sa pamangkin at mga apo, nagkaroon ang bagong kasunduan sa pagitan ni Eddie at Karen. Dito, nakasaad na mag-iipon muna si Karen ng pamasahe at babayaran muna niya ang mga atraso o utang sa kanilang lugar bago siya makipag-cool off kay Eddie. Nauwi na lang po sana ako sa Mindanao pero napagdesisyonan po namin na
ayusin na lang po para hindi na po masira yung pamilya namin. Oo, ano po napagkasunduan? Hindi na po siya uulit, hindi na po siya manakit ulit. Oo. Hindi na po siya inom. Okay ho sa inyo yun? Opo. Para masiguro ang kapakanan ni Karen, inanyayakan siya ng resibo na makipag-usap sa isang espesyalista nang magabayan siya at mabigyan ng payo. Ano yung mga bagay na nasasabi niya sa'yo? Minsan meron pong halong pagmamura. Lagi nating tatandaan na kapag sa mga ganitong sitwasyon, uunahin natin yung sarili natin. Yung mga anak niyo hindi naman nasasaktan. Nasasaktan rin sila pag yung magtatalo kami. Nadadamay sila. Opo. So isa din yun sa kailangan natin i-consider, hindi lang yung sarili mo. Dahil isa ka na ding ina, isa sa responsibilidad mo rin na dalhin yung mga anak nyo sa safety. Okay? Pero lagi mong tatandaan na lahat ay choice mo. I-share mo sa akin, anong reason ng luha mo ngayon? Emotion lang po, sir. Medyo naramdam ko na po yung yung napagpagaan ng loob ko na na-share ko sa yung aking problema. Ayon din sa psychologist, para sa mga tulad ni Karen na nakararanas daw ng pang-abuso, pinakamainam na kumonsulta sa isang espesyalista. Matutulungan siyang i-process kung tama ba yung desisyon niya. Pangalawa, kapag kumonsulta siya kasama yung asawa niya, matutulungan silang ayusin yung communication nila na para mas maiwasan yung mga ganitong pangyayari. Dagdag ng eksperto, normal lang para sa isang biktima ng pang-abuso ang hindi pagkilala sa pinagdaan ng pananakit at may kanya-kanyang paraan ng bawat isa para maghilom at makabangon. Di pa niya tanggap yung nangyari, nandun pa siya sa state ng shock na hindi niya pa napoproseso na totoo ba talagang nangyari ito. May mga tao na it would take years para talaga makapagpatawad. Kung maisip man ni Karen at maging ng iba pang mga nasa parehong sitwasyon na humingi na ng tulong, hindi dapat mag-atubiling lumapit sa mga otoridad lalong-lalo na kung may resibo. Pinatagay, tumanggi, pinagtataga ng maraming beses. Yan ang masaklap na sinapit ng ama sa kamay ng dalawang suspect noong 1999. 25 taon na lumipas pero mga kuya, FYI, walang expiration date ang hustisya. Nakatakas sa mga suspect na kanilalang sina Danilo Cordete at Alan Lacaba matapos ang krimen. Taong 1999 naganap ang krimen. Inilabas ng Leyte Regional Trial Court ang warrant of arrest taong 2004. 20 taon na po ang lumilipas. At kung inyong makikita, ang hawak ko pong kopya ng warrant of arrest, typewritten o makinilya pa ho ang ginamit para punan ang mga detalye ng mandamiento de arresto. Isang tip mula sa social media ang nagbigay pag-asa para mahuli ang isa sa mga suspect. Colonel Toktokan, tungkol saan po ang warrant of arrest? Ang warrant of arrest na ito ay murder case. Yung warrant kasi na yan ay galing pa sa Leyte. Nakita doon sa social media account. May mga palatandaan. Ni-research yung tropa kung nasaan yun. Pinuntahan sa Bulacan. Kaya naman agad nang ikinasa ng PNP CIDG Detection and Special Operations Unit ang long overdue ng pag-aresto sa suspect. Subject natin ay si Alex Lacaba, kapuran, may binibentang kulong-kulong. Siguro haharap yan dahil siya nagbebenta, pera din yun. Kasama ang resibo, bumiyahe papuntang Bulacan ang mga operatiba. Habang binabaybay ang mga daan, isang lalaking nagmamaneho ng isang kolong-kolong ang nakasalubong nila. Teka, parang pamilyar ka, kuya! Sinundan ng mga operatiba ang lalaking nagmamaneho nang harangin nila ang lalaking driver. Kumpirmado ang lalaking ito, walang iba kundi ang mahigit 2 dekada nang hinahanap ng mga alagad ng batas na si Alan Lacaba. Kami mga taga CIDG ha, CIDG, Camp Crame de Soyo. Kasama namin ang mga taga itong Leyte. Okay po. Oo. Ikaw si Alan Lacaba. Alex po. Alex po. Teka, Alan? Alex? Sino ka ba talaga, kuya? Ikaw si Alan Lacaba, alias Alex. Hindi, Alex po talaga yung tunay kong pangalan. Yung kalayo ko yung Alan. Same naman pala. May screen name ka pa, ha, kuya?
Dinala sa Camp Crame ang suspect na si Alan Lacaba. Depensa niya, nadamay lang daw siya sa nangyaring pananaga kay Mario. Kasi nung nangyari pa lang nun, nung nagtatagaan pa lang sila, umalis na ako nun. Kasi siyempre, dayo ko dun sa Leyte. Tapos nung nag-radyo, dalawa daw. Sabi ko, patay. Sa panayam ng resibo sa suspect, sinabi niyang hindi niya alam na wanted pala siya all these years. Hindi po eh. Pero inaamin niyo po kayo para Hindi po kasi hindi naman po totoong kasali ako dun. 25 taon na raw ang lumipas kaya't buong akala niya na ipasura na ang kasong kinasangkutan. Hindi po ako nagtago kasi mula nung pong nangyari yun, hanggang ngayon butante po ako eh. Tsaka nakakakuha ko ng MBA at tsaka police clearance. Ano nga ba ang dahilan sa nangyaring pagpasta sa magsasakang si Mario? Sa isinagawang pagsisiyasat ng resibo, nakahanap namin ang dalawa sa mga anak ng biktima na si Mario Enalisan. Ayon kay Jenna, isang caretaker at magsasaka sa lupain ng kanilang kaanak, ang kanyang namayapang ama. Nasaan yung tatay nyo bago naganap ang krimen? Hanggang sa maganap yung krimen. Sabi po nung kapatid kong bunso kasi inutusan daw po siya ng tatay ko bumili ng posporo. Magdidilim na daw po. Yung tatay ko naglakad-lakad parang sasalubungin ata siya. Nadaanan yung bahay nung pumatay sa tatay ko, nagiinuman. Tapos tinawag pa nga po yung tatay ko para patagayin. Paano ko pinatay ang inyong ama? Pinagtataga po, ang dami po dito sunod-sunod. Kakaganon siguro yun. Pinalo po nila ng tubo, nakukita po namin yung tubo. Yun dito sa harapan po ng tubo, para hindi makalayo siguro. Taong 1998 daw na magkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang ama at dalawang magsasaka tungkol sa pamamahala sa koprakan na sinasaka. Ang alam namin, pinag-umpisan din yung sa lupa ng pinsan ng tatay ko na siya nang pinapamahala doon. Matagal na po hindi nagbibigay ng doon sa may-ari, ng parang upa. Kaya sila sa barangay, nagharap-harap sila pati yung may-ari. Tsaka yung nanay, tatay ko. Kasama ang bunsong anak ni Mario na si Bongbong binalikan ng resibo ang lupa sa Tunda, Leyte, kung saan daw nagsimula ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang partido. Ito nga, tunghag na. Pag bibigyan pa sila ng pantanim, kulang yung pantanim nila. Pinatawag nila na ang tagiyan to na nga, kaya di rin nabahin. Tapos yung kuwan nila nga, maghag na itatay. Tapos pag kuwan, aradoa, iragin patay. Ikinwento rin ni Bongbong sa resibo kung paano pinagtulungan di umano ng dalawang suspect ang kanyang ama noong gabing iyon hanggang sa ito'y mamatay. Hinawakan ko, wala nang buhay. Naghintay na lang ako ng mga pulis. Ilang saglit pa, nakita na lang daw nilang magkakapatid ang kanilang tatay na duguan. Tadtad na mga taga sa buong katawan at tila hinataw pa raw ng kahoy sa binti. Hindi na rin nila malaman kung saan tumakbo at kumaripas sa mga suspect. April 12, 2024, matapos ang napakaraming taon ng paghihintay. Isang lalaki ang namatay ng tagain ng mga kapwa magsasakat. Isang magandang balita ang dumating sa pamilya ni Jenna. Ikaw si Alan. Itong April 17, nagtungo si Jenna sa Camp Crame para harapin ang suspect sa pagpastang sa kanyang ama. Gawin ko sa iyo yan. Gawin namin sa iyo yan. Matutuwa rin ba yung mga anak mo? Sobra kayo. Kaya pala nag-aalias-alias ka ng pangalan kasi ganyan ang gawain mo. Kasi yung mga kasama mo. Samantala, base sa impormasyon na nakuha ng mga kapulisan, pumanaw na raw ang isa pang suspect na si Danilo Cordete. 10 taon na ang nakalilipas. Sa nangyaring pagkakahuli kay Alan Lacaba, nabunutan ng tinik ang pamilya Enalisan. Tila isang hakbang ito para tuluyan na nilang makamit ang hustisya para sa kanilang ama. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.